Mga kapuso, andito pa rin po tayo sa barangay ng Marikina at sa likuran ko, sabi ko nga po kanina, ay patuloy pa rin po ang sinasagawang clearing operation na pinangungunahan ng Marikina LGU at ng DRRMO. At ngayong umaga mga kapuso, susubukan natin kumausap ng mga ibang residente dito kung paano nga ba sila umaahon at anong epekto nito sa kanilang mga kabahayan. Pasok po tayo. Magandang umaga po. Hello sir, magandang umaga. Hi sir. Hello po, ano po pangalan nila? Joel sir. Sir Joel. Sir Joel, magandang umaga. Pwede niyo po bang i-describe sa amin kung gaano naging kataas yung baha dito sa inyong bahay? Bali ang tumaas ngayon ng baha sa amin ngayon, bali yung bubong na to, halos isang dangkal, yan po. Isang dangkal na lang siya, taabutin na yun. Yes sir. So ano pong mga gamit, pero dito sa ref, yung nasira po dahil Bali, dito sa pagbabaha? usually ang mga nasira, hindi namin naangat yung mga, yung aircon, yung washing machine, yung, yung oxygen po ng lola namin, hindi namin naangat. Bali nasira siya. Bali sana maayos pa, magawa pa ng paraan para kahit papaano magamit pa rin po. Kamusta naman po yung mga ibang kasama nyo sa bahay? Bali, lahat ng kasama namin during baha po, napakit na po namin sa taas po. Ano pong sa tingin nyo, masasabay nyo pa sa mga gamit na binahan? Siguro sir, itong refrigerator, baka ma-restore pa namin. Tsaka yung ibang electric pan, mga electric na pwede pong mapatuyo, pwede pa po namin masalba. Ayun po. So Joel, ito, tanong ko, ano pong naging epekto nitong gantong pagbabaha sa pang-araw-araw na buhay? Sa ganito sir, napakalaking epekto sir kasi yung araw-araw na ginagawa mo sa buhay mo, yung mga trabaho, yung may mga pasok ng mga bata, nagkakasakit. Tapos ito sir, napakahirap sir kasi syempre yung paglilinis araw-araw, di mo alam kung saan ka magsisimula, di mo alam kung paano mo siya tatapusin, kung saan ka magsisimula yung panibago sir. Maraming salamat Sir Joel. Yes, sir. Ingat po kayo. Salamat po sir. Thank you. Mga puso, ngayong umaga rin makakasama natin si Mayor Marcy Chodoro na mayor po ng Marikina City at nangunguna rin dito sa clearing operations. At tatanungin natin kung ano ba naging epekto nito sa malawakang dito sa syudad ng Marikina City at ano nga ba ang mga pwedeng gawin pa at anong paghahanda pa ang pwede nilang gawin sa mga susunod na pagkakataon na kagaya nito. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga. Mayor, gusto ko lang personal na magpasalamat dahil mga kapuso, si Mayor Marcy po ang rumescue sa akin dahil tiga Marikina rin po ako. Kaya Mayor, maraming salamat po. Mayor, unang tanong ko po, may nabalita po bang casualty sa nangyaring sanib puwersa nitong hanging bagat at ng bagyong Karina? May isang casualty, nakakalungkot dahil siya ay nakuryente. Nangyari ito noong 24, yung pangalawang araw habang mataas yung tubig. Isa siya sa nagkaroon. Mayor Marcy, may estimation na ba tayo, may datos na tayo kung gaano po karami na barangay ang naging apektado nitong pagbabaha? Ang apektado ay 15 sa out of the 16 barangays natin. Siyam doon ay heavily affected. Ito yung talagang bumaha at ngayon nga nag-iwan ng makapal na putik sa mga kakalsadahan at miski sa mga kabahayan. Mayor, sa tingin niyo po, gaano po kalaki ang pininsala nito, economically wise, para sa syudad ng Marikina? Economically wise ngayon, patuloy yung aming pag-compute, yung pag-estimate, pero more or less baka may mga 100 milyong mahigit na. Ang napinsalang ng husto ay yung mga kabahayan ng ating mga kababayan. Ang naapektuhan na kabahayan, mga nasa 30,000 families, 30,000 structures. So, more or less, mga nasa 200,000 individuals na napektado rito. Displaced dahil marami sa kanila, yung mga pumapasok sa trabaho, hindi nakapasok. Yung mga maliliit na batang papasok kung sana sa eskwelahan, nasira pa yung mga gamit nila. Yung mga furnitures, appliances na pinag-ipunan, na ngayon i-wash out. Napakahirap ng kalagayan dito sa Marikina ngayon. Kaya nga, sabi ko nga sa mga kababayan natin, sama-sama lang at tulong-tulong, makakabangon din tayo. Mayor Marcy, ito may tanong din ako. Ano pong paghahanda natin sa, kahit hindi natin gustuhin na baka may sumunod na bagyo agad, ano mga paghahanda ginagawa po ng Marikina City? Tuloy-tuloy yung massive dredging natin sa Marikina River para lumaki yung water carrying capacity nito. Ganon din, may mga lateral drainage tayo na kinukonstruct, nilalakihan ang mga drainage para yung water carrying capacity ay tumaas din. Pangalawa, higit sa lahat, yung paghahanda ng mga tao, yung resiliency, yung pag may mga ganitong sakuna, may evacuation plan,
meron silang alam nila kung ano gagawin. Yung mga ganong paghahanda ang kailangan natin.